November 16, 2025, umpisa ng laban ng bawat isang Pilipino para sa kaunlaran ng Pilipinas na nalugmok na sa maling pamumuno. Sa Art of War po, I had been using that book as my props since I had been sharing with you my thoughts on the political landscape of the Philippines. So, merong number 5 na principle. Ang sabi nito, the control of a large force is the same in principle as the control of a few men. It is merely a question of dividing up their numbers. So, malaki po ang puwersa at enerhiya na mangyayari sa 3 araw na yan. So, pipilitin po natin magsubaybay kung ano po ang kaganapan. Dahil ang puwersa ng marami, it says in law that the solid voice of the people or the solid energy of the people is the supreme law. Ngayon, nakita po natin in the last 4-week time na nag-weekend na po ang enerhiya ng mga ganid, mga swapang at mga gahaman na namumuno na walang accountability. I had an upload na nagsabi ako kung magkatotoo man na dumating ang 17 na congressmen who were named by the DPWH officials ay hindi yun mag-a-accept. Kumbaga, bahala na kayo dyan. Bahala na kayo file ng kaso. It will be a long battle in court. At habang sila ay nagsisilipan nagsisialisan dahil may panahon pa sila dahil wala pa namang court order for them to be held dito sa ating country. Kaya if nakita nyo rin, napakabait ni Lacson at ni Soto kahapon, and in fact, Soto promised the Diskaya that they will be allowed to be going home for a while in order to get the data. Kung ikaw ba naman, wala ka pa namang watch out order, bakit hindi ka rin lulusot kagaya ng iba, di ba? So, it is going to be a watch and look out sa bawat isang Pilipino. Ulitin natin, ang rally ng 3 araw ay hindi lamang para sa Iglesia ni Cristo, pero para sa lahat ng Pilipino na walang enerhiya o walang puwersa dahil nag-iisa ka at iba't iba ang iniisip natin kung paano masusolusyonan ang korupsyon ng ating bansa. So, in the Art of War, fighting with a large army under command is no wise different from fighting with a small one. It is merely a question of instituting signs and signals. So, dalawang energy po ang sisigaw ng kanilang mga salubin sa rally ng Quirino Grandstand ng mga Iglesia ni Cristo at saka yung EDSA na pupuntahan hindi lamang ng mga Iglesia ni Cristo, kung hindi other groups who have the same sentiments as the rest of us. Para po ma-ensure na ang buong host may withstand the brunt of the enemy's attack, sino po yung possible na mag-a-attack sa mga INC na yan at sa mga rallyista, ay ang pulis at saka ang army. Pero nakita po natin sa history ng
Hindi lang dito sa Pilipinas, but in other nations na nagkaroon po ng talagang pag-manifest ng mga kasalbahian na ayaw na ng mga tao, ay hindi na po magagamit ang pagmaniobra ng mga army at pulis, because hindi natin malalaman kung saan ang mga ito pupunta. The energy we will not know, dahil paano kung nagalit na sila at pumunta sa respective areas na kung saan nandoon ang mga perceived na mga taong nangulimbat at nangamkam ng kaban ng bayan. In all fighting, the direct method may be used for joining battle, but indirect methods will be needed in order to secure victory. So, alam natin na in 3-month time, matagal nang naghihimagsik ang mga tao, kaya lang no one was leading them. And alam natin, araw-araw may pumapasok na mga spy sa bawat opisina. And nakita po natin, pumapasok po sa mga patibong ang mga wala na sa tamang pag-iisip ng mga liderato. In fact, chanting and saying fake news na walang ang validation sa mga ina-assert nila, just to scare the people na mga perceive nilang kalaban. Uulitin natin, ang correction po, hindi po si Marcos ang nag-initiate ng flood control investigation. Alam natin po, nang manalo po si Marcoleta, siya po ay umuwi sa kanilang bayan at nakita po niya ang mga flood control na hindi lang substandard, kundi ito ay maraming mga ghost project. So, nakakalungkot po kasi ang administrasyon na ito seems to be claiming na siya ang nagpa-utos ng investigasyon. Wala na po kasi siyang wala na siyang choice kung hindi sa SONA, isama niya yon, because Marcoleta was really saying sana maging Blue Ribbon Committee siya. And hindi na rin niya na pigilan si Escudero dahil kinorek din siya ni Escudero nang mabulabog po ang budget call ng finailan po ng kaso sa Supreme Court ng maisog party na tingnan po ang sobra-sobrang insertions na trilyon. 1.75 trillion po ang over the proposed budget. Kaya sa upload ko po kahapon, ang sabi ko po, imposible na ikaw na executive department na pinamumunuan ni Marcos, kung halimbawa ang kanyang proposal lang ay 900 billion, paano naging 1.7 trillion, di ba? So, sasabihin niya kahapon sa kanilang press conference na wala na silang pakialam or hindi niya alam yung nangyari sa bicameral, di ba? Palusot na lang yan. Ikaw ba, alam mo naman yung prinopose mo, bakit hindi mo yan binangga sa sasayinan mo na nag-pass through bicameral, di ba? Supposedly may veto ka, pero may veto ka, hindi pa rin na correctionan yon. And in that veto, dapat bumalik sa plenary para pag-usapan yon, pero hindi nangyari. Maraming claim ang ating administrasyon na kahit ang sino mang
normal na tao na may pag-iisip ay talagang hindi na naniniwala sa mga assertions ng pamahalaan nito. Of course, una ito sa ating history na sunod-sunod na rally in 3-day time. At sana katulad ng sinasabi ng Biblia, ang mga katiwalian at mga gahaman na mumuno ay dapat mag-resign na lang or mag-correction at transparency. But by the looks of it, kahapon, yung undersecretary na naggawa ng kaniyang testimony ay wala pa ring kwenta, di ba? Saldico was not named directly dahil hindi raw siya nakikipag-usap kay Saldico. Of course, wala rin si Martin Romualdez. Kaya, moro-moro lang talaga yan. And they think just because may history po na hindi naman maligalig ang INC ay walang mangyayari sa 3-day rally. Tingnan po natin ang baston po ng Diyos pag ito'y nagkamand na. If you remember sa time ni Noah, 'di ba? Talagang ini-extinguish ang mga salbahing mga tao sa sanlibutan. Of course, the Sodom and Gomorrah ay in-extinguish din. Ang mga paraon at sa kanyang mga sundalo na tinutugis ang mga Israelita. Ang taong mahal ng Diyos ay tinutugis ay hindi po pinapabayaan ng Diyos. We pray for the successful outcome of the rally in the 3-day time, and alam natin, kailangan na natin ang result. Pwede naman pala mabait si Lacson at saka si Soto na hindi iniinsulto si Senator Marcoleta. Of course, they are already thinking na wag nang galitin ang mga bayan ng Diyos, at ito ay nagsasalita na at 24 hours po, hindi lang designated time ang rally na yan. It will be a 24-hour rally for a 3-day period. So, let us watch and pray for the success of this undertaking.